Si Pinang ay nakatira sa isang maliit at maaraw na baryo kasama ang kanyang mapagmahal na ina. Araw-araw, abala ang kanyang ina, nagluluto, naglilinis at nag-aalaga ng kanilang tahanan. At si Pinang, ay nako, mahilib siyang maglaro. Humahabol siya ng mga paru-paro, umiikot sa damuhan at tumatawa sa ilalim ng ginintuang araw. Isang araw, tinawag siya ng kanyang ina. "Pinang, tulungan mo naman ako, anak." Tumingin si Pinang, pero sumasayaw ang mga paru-paro. "Mamaya na po," sabi niya at tumakbo ulit palayo. Sa loob ng bahay, tahimik na hinanap ng kanyang ina ang mga kailangan niya mag-isa. Huminto siya, inilagay ang kamay sa kanyang dibdib at marahang bumulong, "Sana makita mo ang mga kailangan ko." Sa labas, tumatawa si Pinang at umiikot sa ilalim ng araw, malaya at masaya. Kinagabihan, mahimbing siyang natulog, balot ng payapang panaginip. Ngunit kinaumagahan, may kakaiba. "Inay!" Mahina niyang tawag. Walang sumagot. Lumabas siya ng bahay. Tahimik ang bakuran. Pagdating niya sa hardin, may nakita siyang kakaiba. Isang maliit na kumikinang na halaman na nagniningning sa ilalim ng araw. At doon, may isang ginintuang prutas na may maraming maliliit na mata. Lumuhod si Pinang sa tabi nito. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Doon niya naunawaan, hindi mahika ang gusto ng kanyang ina. Gusto lang niya si Pinang na makapansin, makinig, at magmalasakit. "Nakikita ko na," bulong ni Pinang. Mula noon, nanatili ang pinya, isang prutas na may maraming mata, para ipaalala sa atin na tumingin, makinig, at magmahal ng may malasakit.